Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Muli, naghahandaan natin ang mga mahal na araw, ang pinakamahalagang araw sa atin pong liturhiya, ang paggunita ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesu Kristo. At ninanais niya kung tayo po ay isinilang para sa Kanya, mamamatay para sa Kanya at muli ring mabubuhay para sa Kanya at madala tayo sa Kanyang kaharian doon sa langit. Kadalasan po, pag tinatanong ko kayo, lahat tayo gustong makapunta sa langit. Tama ba? Ang problema lang ay yung gusto natin, tayo ang magsasabi kung kailan. Pero nasa Diyos ang desisyon kung kailan ang panahon ng atin pong pagpunta sa kaharian ng langit kung makakapunta tayo. Pero araw-araw ay pinaalalahanan na tayo ni Jesus. Araw-araw pinaghahanda na tayo kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang mga hindi na dapat gawin. Lalong-lalo na nakasentro ito dito sa Muli gaya ng nabanggit kanina na yung sentro ay tayo po'y makabalik, makapagsisi ng ating pong mga kasalanan. At ngayong araw na ito ay pinaalalahanan tayo ni Jesus ng pinakamahalagang dapat nating gawin. Gusto natin makarating sa langit. Hindi natin po pwedeng dalhin kung ano man ang ating po mga titulo, mga pangalan, mga achievements, mga recognition at ihaharap natin doon, no? Kung sakali, no, sa pintuan ng langit, papasukin nyo na ako kasi ito yung mga achievements ko, ito yung mga nagawa ko, ito yung mga narating ko. Dahil hindi yun, no? Dahil lang parang titingnan sa atin ay kung paano nga ba tayo nagmahal. Kung sa kabila ba nitong mga tagumpay natin, mga narating natin, ay hindi tayo natutong magmahal, mababaliwala yan. Kasi sabi nga dito, ano ba yung pinakamahalaga? Yan ay
magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Ang problema lang ay minsan pinagbabaliktad ng tao, mas mahal natin ang kapwa kaysa mahalin ang Diyos. Kapag sinabing minamahal natin ang kapwa, kahit ano ginagawa natin dahil lamang sa pagsunod natin sa tao. Pera, relasyon, kung ano mang mga kapalit na mga material na bagay. Mas pinakikinggan natin ang tao dahil sinasabi natin, mas mahal natin ang tao, pero in disguise na mas mahal natin kung ano ang makukuha natin para sa sarili natin. Kaya yung motivation, no? Bakit ba? Bakit natin ginagawa yung paglilingkod, pagsiserve sa simbahan? Bakit natin ginagawa yung mga kawang gawa? Yan ba ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos o pagmamahal lang natin sa ating sarili at ginagamit natin ng ibang tao para sa pansarili natin? So, masasayang po ang lahat kung, sabi nga dito, itong iskribang ito ay matalino at dahil yung basihan ni Jesus ng isang taong matalino ay yung marunong siyang magmahal. Marunong siyang ipakita sa pagkilos yung kanyang kaalaman tungkol sa pagmamahal. Kaya nawa, ito ang isang bagay din na susuriin natin. Paano nga ba tayo nagmamahal sa Diyos sa panahon natin ngayon? Mahal ba talaga natin ang Diyos? Iniibig ba talaga natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas? O iniibig lang natin dahil alam natin may makukuha tayo? Iniibig lang natin dahil may hinihiling tayo? Hinihiling sa kalusugan, hinihiling sa pera, hinihiling sa relasyon, o kung ano mang mga pangarap natin sa buhay. Hindi naman po yan ipagdadamot. Hindi naman yan ipagkakait sa atin kung kailangan natin yan. Pero nawa, habang tayo po ay nagiging successful, habang tayo po ay nakakarating sa iba't ibang lugar, nawa mas natututunan natin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Amen?